Naalala niyo po ba si Ramon Ang? No? Hindi po si Atong Ang to, ha? Madami po yung nakaka-misinterpret na ang akala nila ang pinag-uusapan na magbibigay ng pondo, hindi kukunin sa taong bayan, hindi kukunin sa tax, hindi kukunin sa gobyerno, na ang magbibigay ng pondo si Atong Ang. Hindi po. No, paglilinaw po, ang magbibigay ng pondo at mangunguna mga kababayan para po maayos ang problema ng mamamayang Pilipino patungkol po sa baha ay si Ramon Ang, mga boss, Chief Amo. Sir, ngayon mga kababayan, mukhang madami pong susunod doon po sa yapaka ni Ramon Ang. Bakit mga boss, Chief Amo, sir? Ito po, balitang-balita mga bossing, no? Yung mga bilyonaryo sa Pilipinas, tutulungan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos upang maayos yung problema ng Pilipinas sa baha. Biruin nyo po yan. Kung yang mga yan ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos o kung yang mga yan walang tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos, naku mga kababayan, malamang sa alamang magsasawalang bahala lang yan. Sasabihin niyan, 3 taon na naman matatapos na ang panunungkulan ni Marcos Doon ko na lang ibigay yung aking yung aking tulong. Dahil po may tiwala sila mga kababayan at alam nila na etong Pangulo natin ay gumagawa ng ayos, gumagawa ng tama at gusto talaga na muling mapabalik ang bayang Pilipinas bilang numero 1. Ayan, magsasama-sama po yung mga bilyonaryo. Sabi ni Terby, bravo Pilipinas, na karma good. God is good to him that loves him. Bilyonaryo to the rescues. To the rescues. Rescues? To the rescue. Marcos backs Lacson's idea to let siblings, magkapatid na Razon, Aboitiz, Ramon Ang, funds flood control. Yan mga boss, Chief Amo, sir, Di ba? Yan ang nakakatuwa po, mga bossing. Dahil sila ay may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos, sila alam nila na talagang ang Pangulo ay ginagawa po ang lahat upang sa ganon mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino, wala nang magdusa sa baha, Tutulong sila. President Ferdinand Marcos Jr. is all for Senator Panfilo Lacson's idea to tap the country's richest family to bankroll Metro Manila's flood control project as long as they are willing to open their wallet. You don't look a gift horse in the mouth kung handa silang tumulong, Marcos said in the press conference. Paano ba nangyari dito? Kakatukin pa lang nila. Pero si Ramon Atong, ito na naman tayo. Si Ramon Atong Ang, Pero si Ramon Ang mga bossing, ready na Basahin nga natin ng tuluyan at buong-buo itong balita na ito. Lacson earlier suggests that if tycoons pool their resources for major flood mitigation, he would push to slash the 2026 budget for the Department of Public Works and Highway. For Marcos, the idea isn't new. The so-called Taipan of the country, kapag meron tayong gustong gawin, nag-o-offer talaga sila. Talaga palang tumutulong itong mga ito. Kaya marami silang naitutulong. He said, noting that billionaires have historically stepped in to support big-ticket government project. Yung kay Ramon Ang, mga bossing, doon ako natutuwa mga kababayan. 'Di ba? Doon ako natutuwa, pinagmalaki niya, pinagyabang niya. Sabi nung iba, naku, mayabang lang 'yan. Pero hindi kung may ipagyayabang, bakit hindi? 'Di ba? Ano ba naman yung pinagyabang niya? Ang sabi lang naman ni Ramon Ang, mga bossing, ay hindi kukunin sa pera ng bayan, hindi kukunin sa bulsa ng gobyerno. Sagot ko lahat. Sabi ni Ma'am Princess Paris, late ba ako? Hindi ho. Panagutan ang mga sensor, lalo na ang mga
bilyar. Naku po, madami ho tayong mga kababayan na mga bilyonaryo, hindi naman ho dapat natin iasa sa kanila. Pero siyempre ho, mga boss chief amo sir, kapag kayan, nagsalita na, tutulong kami, no? Aayusin namin yung mga ano na yan, flood control na yan, upang sa ganon, mawala na ang pagdurusa ng mamamayang Pilipino. Hindi kagaya doon sa ibang mga lugar ho. Merong mga lugar ho, mga boss chief amo sir, pagkalaki-laki ng kanilang mga budget, umaabot nga po ng 50 milyon o 51 milyon, hindi, sorry, billion pala. Umabot po ng 51 billion, pero ano nangyari po doon sa kanilang syudad? Ano nangyari doon sa kanilang lugar, mga kababayan? Ganun pa din eh. No? Na ano lang po tayo. Kumbaga, nabudol tayo nung panahon ng 2016 na sinasabi napakaganda daw nung kanilang lugar. Nako, baka ako sumunod kay Vice Ganda ha. Baka ano din ako ha, baka persona non grata din ako. Pwede, pero yun naman po ang nakikita at yun po yung sinesend ng mga kapwa natin Pilipino na mga taga Davao. Yung baha nila. 'Di ba? Yung mga baha nila, yung mga salasalabit na mga kuryente, yung tinakpan nila, yung tinatago nila na wala daw mahihirap sa Davao, ang haba-haba naman daw ho, nung mga tirahan na meron silang populasyon na mahihirap po, mga kababayan. Kaya naman tayo noong 2016, ay naku, sige, iboboto namin si dating Pangulong Duterte. Iboboto namin si Duterte. Nung binoto na ho natin, mga kababayan, ano na nangyari? Wala naman ho. Pati po yung West Philippine Sea, pati po yung tungkol sa China, wala naman din ho. Sa madaling salita, walang nangyari, mga bossing, doon sa panahon ng dating Pangulong Duterte. At mukhang mas lumala pa ho. Sabi ni Lito Braga, zero crime daw sa Davao. Anak ng tokwa, makikita mo nga Lito di ba? Meron nasa jeep may hawak na panaksak, hawak sa leeg yung batang babae Nagtiwala talaga sila kay PBBM, sabi ni Manny Evangelista, no? Yung mga dating nanungkulan, mga korap, kaya di tumulong ang mga yan. Masasayang lang ang tulong nila. Nakakahiya naman, eto pa, tama sila Lane Santos, nakakahiya naman sa mga nagkukorap ng flood budget. Kasi sabi daw ho nila, mga kababayan, no, nung iba, hindi naman mahuhukay yan, hindi naman nila malalaman kung inasikaso natin yan o kung inayos natin yan. Basta, importante, may flood budget tayo. Bahala sila dyan. Kaya ang nangyari ho, mga bossing, ayun, barado lahat ng ating mga imbornal. Dahil ibinubulsa At speaking of baha ho, mga bossing, di ba? Delikado po yan. Delikado po yan. Bakit ho? Diyan po natin makukuha yung sakit na leptospirosis. Kaya ho, doon sa mga kababayan natin na binabaha, yung mga mahal nyo sa buhay, nako, wag nyo pasuswimingin. No? Wag nyo pasuswimingin kasi diyan po makukuha yung sakit na manggagaling po sa mga ihi at dumi ng mga daga. Delicates po yan. At hindi lang po basta-basta sakit. Meron po mga namamatay. Sabi ni Libra October, 2 ang bladder, isang crime-free at isang puno ng crime. Naalala ko si General Torre dyan no? Naalala ko. Yung unang sampa daw po ni General Torre, mga kababayan, kumbaga, dalawa yung pinaka logbook nila. Yung isang logbook, yung nasa labas, doon mismo maraming nagrereklamo. Tapos yung pangalawang logbook, yun yung isasubmit doon po sa pinaka-taas ng PNP. Kung 10 o 12 yung krimen na nangganap sa isang araw, 2 lang ang ilalagay daw doon sa logbook na nasa loob. 2 ilalagay, tapos baka yung baka yung, kunyari, nagsuntukan kasi maingay mag-videoke, yung mga ganun lang. So, magmumukha nga ho talaga na na crime-free ang Davao. Pero po, lumalabas po ngayon ang katotohanan, mga bossing. No? Nakikita po ang katotohanan
na hindi naman talaga crime-free sila at napakadami ho mga bossing na krimen. Meron pa nga, di ba? Gawaan ng birth certificate. Oh, ang sabi, libo-libong birth certificate ang nagagawa doon sa isang parte ng Davao. Di ba? Kaya nga nagsandamakmaka na po ang mga Chino sa ating bayan eh. Davao is a crime zone. Ox the ox, ang planong tulong ng mga pinaka mayayaman nating mga businessman. Salamat po sa Diyos. Oh, yan po ay mangunguna diyan o nangunguna na si Ramon